to DZAS-AM, Agapay ng Sambayanan, at 98.7 DZFE-FM, The Master's Touch. Sa Santiago City, Isabela, sa 1143 DZMR-AM, Missions Radio. Legazpi City, Albay, CARE 104.3 Dewey FM. Sa Quezon, Palawan, 106.3 DZRK-FM, Radio Kapitbisig. Sa Tacloban City, 97.5 DYFE-FM, unang tugon ng pamayanan. Bacolod City, 1233 DYVS-AM, the sweet voice of salvation. Up 987 DYFR-FM, life-changing. Sa Cagayan de Oro City, 103.3 The New J DXJL-FM, your positive choice. Zamboanga City, 1116 DXAS-AM, your community radio. Cotabato City, 106.9 DXGR-FM, Radio Gandingan. Sa Coronadal City, 1062 DXKI-AM, your friendly voice. Davao City, 1197 DXFE-AM, the Good News Radio. Makakapakinig din sa mga online streams at sa mga mobile apps. FEBC Philippines, hanggang marinig ng lahat. Ekonomiya, politika, lipunan, edukasyon at iba pang mga isyung nakakaapekto sa ating mga Pilipino. Halika na't sama-sama nating idulog sa Diyos ang mga isyu't suliraning bayan ng may buong pananampalataya at walang pag-aalinlangan. Dito sa Abot Kamay sa Panalangin. Isang mapagpalang gabi po sa lahat ng ating mga tagapakinig, mga kasama at kaisa sa pananalangin na naaabot ng himpilang ito, ang CARE 104.3 The Way FM dito sa Legazpi at sa buong Kabikulan. Kamusta po kayong muli? Ako po si Pastora Emmy Manzano Baligwat ng Our Father's House Temple of Praise na inyong makakasama ngayon at tuwing Lunes ng gabi. Isang panibagong pagkakataon para muli nating idulog sa pananalangin ang isa sa mga haligi ng pamayanan na napakalapit sa ating puso, ang pamilya. Pero muli, bago po sa ating pananalangin, ay ang maikling pagbubulay-bulay ng kanyang mga salita patungkol sa tagbubili ng mag-asawa mula sa piling mga talata sa Efeso 5:21 hanggang 33. Ito po ay nakatuon naman sa mga asawang babae. Ito po ang sinasaad. Talatang 21, pasakop kayo sa isa't isa bilang tanda ng inyong paggalang kay Kristo. Mga babae, pasakop kayo sa sarili-sarili ninyong asawa tulad ng pagpapasakop ninyo sa Panginoon, sapagkat ang lalaki ang ulo ng kanyang asawa tulad ni Kristo na siyang ulo ng iglesia, na kanyang katawan at siyang tagapagligtas nito. Kung paanong nasasakop ni Kristo ang iglesia, gayon din naman ang mga babae ay dapat pasakop ng lubusan sa kanilang asawa. 33, kaya't kayong mga lalaki, mahalin ninyo ang inyong asawa gaya ng inyong sarili. Mga babae, igalang naman ninyo ang inyong asawa. May mga importanteng katotohanan po ang muli nating makikita sa mga talatang ito. Una, ang basihan ng pagpapasakop ng mag-asawa sa isa't isa ay tanda ng kanilang paggalang kay Kristo. Pangalawa, ang paraan ng pagpapasakop ng asawang babae ay sa pamamagitan ng pagpapailalim niya sa pangunguna ng kanyang asawang lalaki na kanyang ulo. Pangatlo, ang klase ng kanyang pagpapasakop sa kanyang asawang lalaki ay hinahalin tulad sa pagpapasakop ng iglesia kay Kristo na siyang ulo ng iglesia at tagapagligtas nito. Itinuturing ng mga talatang ito na kung paanong si Kristo ay tagapagligtas ng iglesia, gayon din naman na ang asawang lalaki ay tagapagligtas ng asawang babae. Kaya't sinasabi ng talatang 24 na kung paanong nasasakop ni Kristo ang iglesia, gayon din naman ang mga babae ay dapat pasakop ng lubusan sa kanilang asawa.
Panglima, ito ang kalooban ng Diyos at ang asawang babaeng kumikilala kay Jesus bilang kanyang Panginoon ay dapat magtiwala na sa kanyang paggalang sa salita ng Diyos at pagsunod dito ay may gagawin ang Diyos Ama upang mailigtas ang asawang babae sa pagpapailalim niya sa pangunguna ng asawang lalaki regardless sa ano pa mang kadahilanan. Sa Garden of Eden, nahulog sa tukso ang unang asawang babae nang hindi siya lumapit at kumonsulta man lamang sa kanyang asawang lalaki sa panahon na siya ay tinutukso ng ahas para suwayin ang utos ng Diyos. Alam natin na ang sumunod na pangyayari ay nangahulugan ng pagkahulog ng sangkatauhan sa pagkakasala. Although maraming kadahilanan kung bakit may mga asawang babae ang hindi kinakayang magpasakop sa kani-kanilang asawang lalaki, kapag ito ay hindi nasolusyonan, ito ay maaaring lumala at mauwi sa pagkakaroon ng magulong tahanan, magdala ng kapighatian sa mag-asawa, ganoon na rin sa kanilang mga anak at sa kalaunan ay maaaring maghatid sa kanila sa malungkot na pagsasama o kaya ay paghihiwalay. Maaaring ang mga Kristiyanong asawang babae ay magsabing hindi mananampalataya ang kanyang asawa kung kaya hindi niya kinakailangan magpailalim dito. Subalit ang unang Pedro 3:1-2 ay nagsasabi ng ganito, "Kayo naman mga babae, pasakop kayo sa inyo-inyong asawa. At kung mayroon sa kanila na hindi pa naniniwala sa salita ng Diyos, mahihikayat din silang sumampalataya dahil sa inyong magandang asal. Kahit hindi na kayo magpaliwanag pa sa kanila, sapat nang makita nila ang inyong makadiyos at malinis na pamumuhay." Muli, kung babalikan natin ang Efeso 5:15-18, ito ay nagbibigay ng solusyon kung paano maiiwasan ang maling pamumuhay na maaari nating ilakip sa pangangailangan hindi lamang ng mga asawang lalaki, kundi maging sa mga asawang babae. Ang solusyon na ibinigay ng mga talata ay una, maging maingat sa pamumuhay bilang mga matalino at hindi mangmang, hindi hangal. Kalawa, piliin ang paggawa ng mabuti at huwag magpadaig sa kasamaan kahit na palasak na ito sa ating mundong ginagalawan. Pangatlo, unawain at pamuhay natin ang kalooban ng Panginoon dahil ito ang mag-iingat sa atin sa kapahamakan. Pang-apat, hingin natin ang kapuspusan ng banal na espiritu na siya magbibigay sa atin ng lakas at kapangyarihan para hindi madaig ng ating laman o ng ating hangarin na mamuhay sa sarili nating kagustuhan at gawin na lang kung ano ang sa palagay natin ay magpapasaya sa atin. Sa ating panalangin ngayon ay pagkaisahan natin ang sumusunod. Una, na ang mga asawang babaeng Kristiyano ay maisapamuhay ang mga salita ng Panginoon na kanilang nababasa, naririnig at natututunan. Sa partikular na pagkakataong ito, na magpailalim sila sa kani-kaniyang asawang lalaki bilang paggalang sa Panginoon. Kristiyano man o hindi ang kanilang kanya-kanyang mga asawa. Kalawa, na tulungan ng Diyos ang mga asawang lalaki na maging katulad ni Kristo sa pagiging tagapagligtas ng asawang babae para mas maging madaling makayanan ng asawang babae ang pagpapailalim sa kanyang asawang lalaki. Pangatlo, na ang asawang babae ay sa Diyos lalapit at hahanap ng kapunuan sa anumang nadarama niyang kakulangan sa buhay dahil hindi niya lubos na nararamdaman ang pagmamahal ng kanyang asawang lalaki. Pang-apat, na kung hindi man makita o maramdaman ng asawang babae ang lubos na pagmamahal at pangangalaga sa kanyang asawang lalaki, ay pipiliin pa rin niyang mamuhay ng matalino na nagpapasakop sa banal na espiritu upang ang hindi nila kayang gawin sa kanilang sariling lakas ay magawa nila sa gabay at pangunguna ng Diyos at maging modelo sa kanilang mga anak sa tamang pagtrato, paggalang, pagpapahalaga at pagpapailalim sa kanilang asawang lalaki.
Panghuli, na ang asawang babae na hindi pa nakakakilala kay Jesus bilang Panginoon at sarili niyang tagapagligtas ay magkaroon ng pagkakataon na makarinig ng mabuting balita na magdadala sa kanya sa pamumuhay at sa pagsunod sa kalooban ng Panginoon. Samahan niyo po ako at pagkaisahan natin ang mga bagay na to sa panalangin. Amang Diyos, kami po ay lumalapit sa iyo. Nagpapasalamat dahil ikaw ang aming Ama na higit na nakakaunawa sa aming mga damdamin, nakakaunawa sa aming mga sitwasyon, at mayroong hangarin na kami ay gabayan, tulungan upang magawa ang higit na nararapat ayon sa iyong salita sa gitna ng iyong kalooban. Tulungan mo nga po kami, Panginoon, bilang mga asawang babae na gawin ang mga salita na aming natututunan. Bilang mga anak mo, turuan mo po kami na maipamuhay namin ang mga salita na aming nababasa, naririnig at natututunan. Sa particular na pagkakataon pong ito, Panginoon, nais naming ilapit sa iyo ang isang malaking problema na minsan ay sumisira sa mga relasyon na mag-asawa at sa mga tahanan. Panginoon, tulungan mo nga po na ang bawat asawang babae na nakakilala na sa iyo, O God, ay matutunan na lubos na magpailalim sa kanilang asawang lalaki bilang paggalang namin sa iyo, aming Panginoon. Tulungan mo po kami na Kristiyano man o hindi, ang aming mga kanya-kanyang asawang lalaki, O God, ay matutunan namin na tuparin o ipamuhay ang sinasabi mo na magpailalim kami sa aming kanya-kanyang asawang lalaki. Alam mo po na hindi namin to kaya sa aming sarili dahil may mga pagkakataon na nahahamon din po kami ng sarili naming kagustuhan at sarili naming pagpapasya. Patawarin mo po kami kung nasusuway namin ang iyong kalooban sa aspektong ito. Pero turuan mo po kami, Panginoon, sa pangunguna ng Banal na Espiritu na maisuko ang aming mga sarili una sa iyo, O God, at buong paggalang na sa katuparan ang iyong mga salita. Tulungan mo po ang bawat Kristiyanong asawang babae na magpasakop ng lubusan sa kanilang asawang lalaki. Muli, Panginoon, walang excuses, walang kadahilanan na pwede naming i-justify na kami ay hindi magpasakop dahil sa sarili naming kagustuhan. Tulungan mo po kami, biyayaan mo po kami, Panginoon, ng kalakasan at ng katatagan na piliin na gawin ang iyong kalooban sa anumang panahon, sa anumang pagkakataon. Tulungan mo rin po, Panginoon, ang mga asawa naming lalaki na maging katulad ni Kristo, na nangangalaga at nagmamahal ng lubos-lubos sa kanilang asawang babae, upang sa ganon mas maging madali po sa aming mga asawang babae na totoong magpasakop ng lubos-lubusan din sa kanila bilang aming tagapangulo, O God. Turuan mo po kami, Panginoon, bilang mag-asawa na talagang sumunod sa iyo, O God, gumalang sa iyo at magpailalim sa iyo para sa aming dalawa bilang mag-asawa, O God, ay makikita ang iyong kaluwalhatian, sumusunod sa iyong kalooban, sumusunod sa iyong mga salita at maging modelo sa mga taong hindi pa nakakakilala sa iyo. Tulungan mo rin po, Panginoon, ang mga asawang babae na lumapit sa iyo, O God, sa paghahanap ng kapunuan ng anumang nadaramang kakulangan sa buhay nila. Kung pagminsan ay naiisip nila o nararamdaman nila na hindi sapat ang pagmamahal na tinatanggap nila sa kanilang asawang lalaki. Tulungan mo po, Panginoon, na hindi sa iba lumapit, na hindi sa iba tumawag, na hindi sa iba magkaroon ng hindi tamang relasyon, kundi sa iyo, Panginoon, dahil ikaw ang aming Ama, ikaw ang aming mapapagsumbungan, ikaw ang aming makalalapitan, ikaw ang makakaunawa sa amin at ikaw lang ang makakatulong sa amin. Tulungan mo po kami, Panginoon, na sa iyo lang lumapit dahil ikaw ang nakakaalam kung paano kami pupunuin ng pag-ibig dahil ikaw ang Diyos ng pag-ibig. Tulungan mo pong masatisfy kami sa pagmamahal mo, O God, upang kung sakali man na magkaroon ng kakulangan ang asawa naming lalaki, O God, na
na kami ay lubos na makadama ng kanilang pagmamahal, ay hindi pa rin po magiging kulang ang aming buhay, O God, dahil Ikaw ang pumupuno ng anumang kakulangan. Salamat dahil nag-uumapaw ang pagmamahal. Salamat dahil unconditional ang iyong pagmamahal. Salamat dahil sa lahat ng panahon pwede kaming lumapit sa iyo at hindi mo kami itatakwil. Salamat dahil sa iyo, O God, makakaasa kami ng lubos-lubos na pagtanggap, lubos-lubos na pagmamahal, lubos-lubos na suporta, Panginoon, nakakailanganin namin para makapamuhay na nakakapagbigay sa iyo ng kaluguran. Tulungan mo po kami, Panginoon, na manangan palagi sa iyo at manahan palagi sa iyong presensya, O God, at hindi magkamali sa aming mga pagpapasya sa anumang sandali na kami ay natutukso o nalalagay sa mga sitwasyon na hindi kasiya-siya sa iyong harapan. Panginoon, kung sakali man po na hindi namin madama ng lubusan ang pagmamahal ng aming mga asawa, O God, ng kanya-kanyang asawa, tulungan mo po kami palaging mamuhay na pinipili ang matalinong klase ng pamumuhay na naaayon sa iyong salita, nagpapasakop sa banal na espiritu upang hindi kami, Panginoon, gumawa ng anumang bagay sa sarili naming pagpapasya lang o sa sarili lang naming kagustuhan na maaari ngang nagbibigay sa amin ng temporaring kasiyahan pero magpapahamak naman po sa amin ng lubusan. Tulungan mo po kami, Panginoon, na palaging maging alerto sa pangunguna ng banal na espiritu at magsuko ng aming mga sarili, Panginoon, sa iyo upang sa anumang panahon, O Diyos, ay patuloy kaming mamumuhay ng kalugod-lugod sa iyong harapan. At ganon din, Panginoon, nagbibigay kasiyahan sa mga asawa naming lalaki, O God. Turuan mo po kami, tulungan mo po kami. Upang sa ganon, Panginoon, maging totoong kaakibat kami ng aming asawang lalaki at magampanan din po nila ang ninanais mong gawin nila bilang mga ulo ng aming tahanan, ulo namin bilang mga asawang tagapanguna. At Panginoon, sa mga asawang babae na hindi pa po nakakilala sa iyo bilang kanilang tagapagligtas, bilang Panginoon ng kanilang buhay. Alam mo po, Panginoon, ang struggle na pinagdadaanan nila. Maaring hindi pa po sila nakakonekta sa iyo bilang iyong mga anak. Pero Panginoon, alam ko pong minamahal mo sila. Kaya dalangin ko po, Panginoon, ang pag-abot mo sa kanila. Ang paggawa mo ng mga kaparaanan upang sila man po ay magkaroon ng pagkakakilala sa iyo. Gumamit ka, Panginoon, ng mga instrumento na magdadala sa kanila, maghahatid sa kanila ng mabuting balita, magpapaliwanag sa kanila ng iyong pagmamahal at hihikayat sa kanila para sila rin po, Panginoon, ay makaranas ng buhay na nakakakilala sa iyo, buhay ng isang tunay na anak mo, buhay na nasasaklaw ng iyong kalooban at napapangunahan ng banal na espiritu, upang sa anumang magiging problema nila, Panginoon, sa kanilang buhay bilang isang asawang babae, ay meron silang palaging matatakbuhan, masisilungan, mahihingaan ng tulong, mahihingaan ng sama ng kalooban, Panginoon, at matatawagan bilang kanilang ama. Gagabay sa kanila sa lahat ng panahon, O God. Magtuturo sa kanila at magbibigay sa kanila ng katalinuhan upang sa kabila ng mga pag-aagam-agam at na maraming katanungan sa kanilang isip, O Diyos, ay pipiliin pa rin po nila na sundin ang iyong kalooban, magpasakop sa iyo, O God, at payagan ka na talagang manguna, kumilos sa kanilang buhay at gawin ang iyong kalooban. Alam ko po, Panginoon, maliban ikaw ang gumawa ng mga kaparaanan, magiging imposible ito. Pero lumalapit po ako sa iyo, Panginoon, in behalf of this wives, O God, na nangangailangan ng tulong mo. Abutin mo po sila. Kami pong mga kababaihan, kami pong mga asawang babae, abutin mo po kami, O God. Pangunahan mo po kami at turuan mo po kami, O God, upang sa lahat ng panahon, mabigyan ka namin ng kaluguran bilang aming Ama. Samahan mo po kami. Salamat po, Panginoon, sa katiyakan na dahil idinulog po namin ito sa iyo,
Lidinggin mo po, Panginoon, at bibigyan mo po ng kasagutan ang aming mga panalangin. Patuloy mo po kaming pagkaisahin sa pagtitiwala, O God, at sa pag-asa na dahil kami ay mayroong Panginoon na pinagtitiwalaan, kami po, Panginoon, ay palaging matutugunan ang mga pangailangan, matutugunan ang mga samo, O God, at makakapamuhay ng kalugod-lugod sa iyo. Salamat po. Ito pong aming panalangin sa tanging pangalan ni Jesus. Amen. Kailan ako nasasaktan kapag higit kitang kailangan. Maraming salamat pong muli sa pagsama niyo sa akin at pakikiisa sa panalangin. Ang banal na Espiritu ang magbigay sa atin ng kapuspusan para mamuhay ayon sa kanyang mga salita at makapagbigay ng kaluwalhatian sa ating Diyos. Hanggang sa susunod pong Lunes, ito po ang inyong kaabot kamay sa panalangin, Pastora Emmy Baligwat. God bless us all. Amen. Kahit na anong bigat ng suliranin ko sa bawat araw, sana'y naroon ikaw. Ang lahat ng kalayawan ko, dalangin kong lahat sa'yo. Kung ito'y walang katuparan, marahil di iyong kalooban. Panalangin ko sa Diyos, buhay ko ay pagpalain at maging matibay kahit na anong bigat ng suliranin ko sa bawat araw. Sana'y naroon ikaw. Ikaw ba ay napagpala sa ating sama-samang pananalangin? Muli mo kaming samahan bukas dito sa Abot Kamay sa Panalangin. Pwede mo rin kaming i-contact sa aming cellphone number 0998-043-7573 o mag-email sa info.bway@febc.ph. Maaari ring magmensahe sa aming Facebook page na Care 104.3 The Way FM.